sa militar. Pinagpapatay ang lahat ng sumasalungat sa mga patakaran ng NPA ayon sa baluktot na katuwiran, nililinis lang daw nila ang mga masasamang elemento sa loob ng barangay. Sa ganitong sitwasyon, mapipilitan pumasok sa barangay ang sandatahang lakas ng Pilipinas upang tugunan ang hiling ng nakararaming mamamayan na sugpuin ang karahasan ng NPA. Upang salubungin lamang ng mga kilos protesta mula sa hanay ng mga organisadong masa. Ilan sa mga legal na samahan ng komunista na nangunguna at nanunulsol sa mga organisadong masa laban sa di umano'y militarisasyon sa barangay ay ang Karapatan Human Rights Alliance, Promotion of Church People's Response at ang Gabriela. Ang pagkakaroon ng solido at organisadong masa sa isang barangay ay isang pangunahing sangkap ng mga komunista upang itatag ang isang shadow government na kilala sa tawag na Barangay Revolutionary Council o sangay ng partido sa lokalidad. Sa sitwasyong ito, ang barangay ay maituturing ng isang influenced barangay. Ang CPP-NPA ay matagumpay ng kapagtatag ng isang hukuman na tinatawag nilang People's Court na para daw sa mga mahihirap. Ito ang tinatawag na Kangaroo Courts. Nasa linya po natin si Luis Halandoni from the Netherlands. Una kong tanong, itong si Romy Quintanar na napatay, siya ba bago nyo in-execute siya, binigyan nyo ba ng pagkakataon na magdepende sa sarili niya sa mga akusasyones ninyo? Unang-una, meron ng deklarasyon si Ka Roger kung ano yung mga batayan, kung bakit siya hinatulang ng maximum penalty. At saka maraming opportunity na ibigay sa kanya para sumagot siya sa mga accusations. Ngunit palagi siya daw nag-evade. Justice system ng Revolutionary Kilusan, talagang may opportunity yung accused na sumagot sa mga charges. So, yung mga victims of human rights violations ay pwede mag-file ng charges sa People's Court. At ito ay will be heard by a panel of judges ng People's Court at magkoconduct ng preliminary investigation. Kapag merong prima facie evidence, then the People's Court can issue a summons para ito ay harapin niya yung mga charges at magbigay siya ng kanyang side. Okay. Pero hindi sumagot si Mr. Quintanar. Ayun ba ang sinasabi ninyo, Mr. Halandoni? Pagkasabi ni Ka Roger doon sa kanyang deklarasyon, ay ayaw sumagot at nag-e-evade at gumawa pa ng countermeasures. Due process was followed. Yung sa revolutionary justice system due process Okay. guaranteed. Luis, meron lang hong magre-react dito, Luis. Luis, Okay. kilala kita kasi kasama tayo doon sa Eastern Visayas Regional Party Committee. You were assigned in Negros. I was assigned in Samar. Pero huwag na tayong magsinuwag, huwag na tayong maglukuhan. Ito People's Court ang sasabi ninyo. Kangaroo Court ito eh. Kayo ang mag-file ng kaso, kayo ang mag-hearing, kayo ang mag-execute. So paano, how can we expect fair trial there? At saka wala naman kayo abogado na inasayan doon sa mga kinakasuhan ninyo. So wag na tayong maglukuhan. Loko natin yung mamamayan. Okay. Do you want the I other was question? sentenced in Alcincia noong 1986 by the NDF in Central Visayas. Okay. Binigyan ba kayo ng Wala ako tsansa na magdepensa. Ang sinabi nila doon, they have published publicly, sinabi nila, I was sentenced because may nirape daw ako na babae doon sa bundok. Ang asawa ko at the time kasama ko sa bundok sa Samar. Witness siya na wala akong rape. Pero sinintinsyahan ako nila because na-rape ko daw yung isang amsuna sa bundok. Is that fair? Yun ba ang sinasabi ninyo na hustisya na revolusyonaryo? Ang naibabang hakol ng hukumang ito ay hindi ibinabatay sa mga testigo, ebidensya at proseso ng paglilitis, kundi sa kung ano lang ang palagay at paniniwala ng partido. Ang isang taong pinaghihinalaan pa lamang ay pwede nang mapatawan kaagad ng parusang kamatayan at wala siyang karapatang mag-apela sa husgadong ito. Ang mga paksa tungkol sa karapatang pangtao ay madalas na ginagamit ng mga komunista bilang propaganda laban sa demokratikong gobyerno. Sa pamamagitan ng pagmanipula sa ganitong usapin, nalinlang nila ang taong bayan na kasusuklaman ang gobyerno habang unti-unti nilang nakukuha ang simpatsya ng publiko. Subalit ang katotohanan, walang Human Rights Commission ang mga bansang pinag-aharian ng mga komunista. Para sa kanila, ang mga komunista lamang ang may karapatan
ay dahil ang pangunahin nilang atikain ay ang pagtatag ng lipunang walang uri. Ang mga local militia o militia ng bayan sa barangay na walang formal na pagsasanay militar ang kalimitan nagsisilbi bilang pangunahing depensa ng mga komunista laban sa mga sundalo ng pamahalaan. Sa ganitong istruktura, masyadong nahihirapan ang militar dahil bago nila makubkob ang mga zona at basong gerilya ay may mga harassment ang mga local militia sa barangay sa pamamagitan ng hit-and-run tactic bilang pagsunod sa utos ng nakatataas na revolusyonaryong komitiba. Dahil sa kakulangan ng pagsasanay, kalimitan sa mga labanang ito ay ang mga masa at local militia ang nasasabi. Ang 6 na talampakang lalim ng lupang ito ay ang tunay na reforma sa lupang ipinangako ng mga komunista. Ang buong akala ng militar na malaking kawalan sa panig ng mga NPA ang pagkakapatay sa naturang mga rebelde. Ipinagmalaki pa nila sa kanilang mga press releases ang pagkasawi ng 10 rebelding NPA sa isang lehitimong engkwentro. Matapos ang sunod-sunod na mga kilos protesta gamit ang mga kamag-anakan ng mga napatay na NPA, uumpisa na naman ng mga komunista ang panggagatong at pangangalap ng mga bagong kasapi ng kilusan. Hindi ikanalungkot ng mga komunista ang pagkamatay ng kanilang mga masa o lokal milisya. Pagkos ito'y kanila pang ikinatuwa dahil alam nilang marami na naman sa mga kamag-anakan ng mga namatay ang magagalit laban sa pamahalaan at sa militar. Ang mga komunista ay walang pagpapahalaga sa buhay ng isang tao dahil ang pangunahing layunin ng komunismo ay ang pagkitil sa maraming buhay ng iba't ibang uri ng tao upang makamit lamang ang lipunang pantay-pantay sa ilalim ng lipunang komunismo.